Layas ka na naman. Layas na naman. Tayo ng may-ari ng bahay. Ikaw yung may-ari pinapalayas mo sarili mo. So yan, galak muna. Kasi open house nila ngayon. So ito, kailangan nilang umalis muna ng bahay para makapunta yung mga potential buyer nila. So mga ka-wonders, good morning. So for our vlog, for today's vlog naman magano tayo? Grocery ulit. Magigim ng tubig, pero after that meron tayong pupuntahang bahay, no? Bahay ng ating kumpare, tapos ano natin 'yon. I-vlog natin kasi binibenta niya, no? Napakaganda ng bahay niya, no, actually. So ayun nga guys, so dito tayo ngayon naman sa aking backyard. Tulad ng sinabi ko, yung ginagawa kong isang vlog na operation linis ng backyard. So ngayon at least 50% medyo accomplished na, no? Medyo tapos na. Hindi pa pala accomplished. Medyo tapos na. Kaya din maglinis Kaya din maglinis after ng winter kasi puro puro dumi, alikabok, snow. Okay na. O sige, samahan nyo kami. Right now, wala na talagang tapos na talaga ang winter. So, kung nakikita nyo, wala nang snow sa paligid namin. Maaraw-araw na. Maalikabok na lang. Maalikabok. Yung kotse nga namin parang hindi naliligo. Kagaya ng amo. Joke lang. Ayun, so Diyos ko, yung araw, mga ka-wonders, napaka direct, no? So napapapikit ako, wala yung aking salamin, wala yung aking shades. Yung kanilang location, no? Yung location nila is hindi naman isa sa pinakamaganda, pero isa sa pinakamaganda dito sa Saskatoon, no? So hindi ko pwedeng i-disclose yung kanilang exact address, no? Pero well, dun siya sa north. North end, kumbaga, ng Saskatoon, no? So favorite ko dun mag walking, mag jogging, or mag sightseeing doon sa gilid ng river, no? Sa Espadina River, which is napakalapit lang sa kanila. So bukod sa maganda na yung location na ganon, malapit sila sa mga park at saka sa river, no? Meron din malapit na school, no? Paglabas mo lang ng bahay nila is school na, elementary. Then few blocks away may high school. So maganda magbenta ng bahay, property ngayon, ng okay, bahay. going back na naman, going back to to yung pagbebenta ng bahay. Sabi niya, pakiulit, mataas ang presyo ng bahay ngayon. Yeah. Kaya sa mga gusto na magbenta dyan, ito na yung time. This is the right time for you guys to sell your house kasi napakaganda ng market ngayon ng mga bahay nagbebenta, mataas. But take note, next year or in 2 years babagsak daw. So magmumura ang bahay at bababa rin ang interest rate, which is good. So if you're planning to sell, no, this is the perfect time. This is the right time. Kaya good decision dun sa friend namin na this year niya ibebenta yung bahay niya kasi in case in 1 or 2 years pag bumagsak ang economy, pwede siyang sa mga tariff na yan, yung mga trade war na yan, bababa ang presyo ng mga bahay kasi syempre baka yung mga tao wala na rin pambili. Parang style ng COVID, bumaba yung presyo ng bahay at COVID saka time, interest rate. napakababa ng bahay, napakababa ng interest rate. Kasi wala masyadong bumibili. Pero wala ka, at some point kasi you can't blame, no, yung mga tao na bumili kasi syempre number one,
job security. Oo. Paano kung nawalan sila ng work? Totoo. Paano yung mortgage? So that's the first thing you should consider, no? And then right now naman, ganito na naman yung nangyayari when it comes to our economy, no? So taas baba, hindi natin alam. Spaghetti pa baba. Pero for those homeowners that you guys want to sell your house, this is the perfect time, no? Mataas talaga. Ako nga kung hindi lang ako, kasi kakakuha ko lang 2 years ago and locked in ako for almost 5 years. I can sell my house, but the thing is I need to pay for the penalty. Pero wala naman sana problema yon, kasi kung mabebenta mo siya ng malaki, then you will make money, right? May gain ka, may tubo ka, capital gain or home equity, makukuha mo yon. Kaso nga lang, ang problema, saan naman ako titira? Bibili ka ulit ng bahay at this time, napakamahal, di ba? Bumili ka nga, kumita ka nga, tapos bumili ka rin ulit, di ganun din. Sabi sa Ilocano sumot lang, no? Same. Okay. So ngayon malapit na kami dito sa kaibigan namin, and yeah, nakita namin sa inyo yung kanyang magandang bahay. Actually nakapost na yun sa online. Nung nakita namin yung mga picture, ang ganda ng setup nila kasi pinapinturahan nila, medyo inayos pa nila ng konti. Ang ganda, parang kung ako nga yung may-ari ng bahay at nakita kong gumanda ng gano'ng kaganda yung bahay ko, parang ayoko na ibenta. Lalo na maganda yung location kasi harap ng bahay niya is elementary, konting lakad mo lang, high school, tapos ang bus papunta ng university at saka ng Polytechnic University, one ride lang. Kaya maganda talaga yung location niya, pero syempre practicality sa mga expenses na rin ngayon. Syempre kung gusto mong mag-downgrade, maganda rin maibenta mo yun, tapos makakuha ka ng mga bababang bahay. Nandito na tayo sa vicinity ng binebentang bahay, no? As you can see, maayos, no? Lalong-lalo na yan kapag umano na. Ano bang tawag sa Tagalog nun? Yung namulaklak or tagsibol. No, yung talagang green na yung paligid mo. Kitang-kita mo, lutang na lutang yung mga kagandahan ng mga grasses sa park. Ako, napakaganda. Tapos yun nga. So, within this vicinity, marami siyang school, no? Halos sa napansin ko dito, I think every 500 meters away may school. I'm not sure kung anong school to, elementary or high school. Pero sa nakikita ko, back to back, side by side, every 500 meters away from their location is puro school. Ikaw na mamimili ng school. Every time na pupunta kami dito, I always watch for my speed. Kasi almost every 500 meters away, sabi ko nga sa inyo, kahit saan kang sulok dumaan, may school. Then if you go down naman sa isang side, doon sa back side ng kanilang bahay, parang jogging area. So ang speed mo kailangan nasa 60 ka, and then for the school 30 naman, or otherwise, grabe ang speed ticket dito, napakalaki kapag ka nasa school zone ka. So you need to watch for that, no? So yun yung area nila dito. Ito nakikita na natin, ano? So marami ring mga Pilipino dito, napakarami, halos kalahati siguro ng kakilala namin Pinoy dito sila nakatira sa area na to. So mga ka-wonders, ito yung frontage ng bahay, no? So in front of it is school nga. So white in color, gray yung kanilang mga yung mga windows nila and everything. Tapos landscape to. Siyempre hindi pa hindi pa na yung bahay. Yung mga bulaklak hindi pa namumulaklak. So yun. Ito yung surroundings niya. Alright. Dito sa likod na to, ito yung side garage, no? Dito sa side garage or garage na to, hindi naman garage, parking area nila. It will fit I think 4 cars plus inside dun sa garahe may additional 1 car din na pwede. Meron tong basketballan dito,
yung backyard nila dito. So ang centralized aircon nandyan. Dapat pala ganito rin gawin ko sa bahay namin, ano, nakapatong. Yung sa amin kasi nasa ground lang. Ito nakapatong. Okay, tapos yun, ito yung backyard nila. Okay, ito yung backyard, side ng bahay. Papasok ngayon tayo ng bahay nila. Tulog pa sila, nang-iistorbo ako. So eto na. Welcome Kambal. How are you, babies? Kumusta kayo, Kambal? Kumusta ang Kambal? Kiss. Dito ka mo, dito kayo, tuglaw dito. Busy yung tatay nila, oh. Busy si Don Roel. Oh, di ba? Dito kayo. Oh, ganda naman. So, Eman, good morning. Hey, Eman. Hello, Eman. How are you? Good. Bakasyon ka na? You have school? No? Holiday? Yeah. Oh. Saan punta? 2 weeks. Nag-breakfast ka na? Yeah. Ito ang aking inaanak, si Eman. Yes, sir. Laki-laki na.
naman. Layas na naman. Ikaw yung may-ari pinapalayas mo sarili mo. So yan, gala muna. Kasi open house nila ngayon. So ito, kailangan nilang umalis muna ng bahay para makapunta yung mga potential buyer nila. May freedom na tumingin sa loob ng bahay. Ibenta yung bahay, ano? Nahihiya yung may-ari ng bahay eh. Sabi niya, pag nabili niyo tong bahay niya, lahat yan, parkingan niya. Tag-50 ang sasakyan daw, kasya. Malubog yung parkingan eh, oh. Laki eh. So mga ka-wonders, so tapos na tayo mag-vlog-vlogan dito sa binibenta na bahay ng aking kumpare, ano. So guys, maraming salamat sa panunood, and then pagka bago kayo sa aming YouTube channel, please like and subscribe para naman malaman namin kung napapanood nyo itong aming video kahit vlog-vlogan na. Salamat!